Uminit po ang ulo ni Senator Robin Padilla dito sa prosecution. Gawa ng parang siyang binabastos ng mga to. Dahil habang nagbibigay po siya ng kanyang statement o habang siya nagsasalita, nagbibigay po ng kanya-kanyang mga opinion itong mga prosecution na hindi naman po hinihingi ng mga senator judges. Kaya parang nainsulto rito si Senator Robin Padilla at sinabi niya kay Presiding Officer Chis Escudero at agad naman itong tumalima at pinagalitan po ay yung mga prosecution. Ngayon, meron pa rin ditong isang pagtatalo kung saan kini-question nga rin ni Senator Robin Padilla yung paglagay kay Arturo Las Cañas bilang hindi naman siya witness pero ginamit yung kanyang mga statement doon sa Senate Blue Ribbon Committee na kung saan ang chairman nun si Panfilo Lacson ito tungkol sa EJK nga doon ng DDS. Davao Death Squad nga, tama, DDS. Na sinasabi nga doon bago-bago ng statement si Las Cañas gawa nung una siyang lumabas, sinasabi nga niya na walang Davao Death Squad, tapos biglang bumaliktad yung kanyang statement. Bumaliktad yung kanyang naging statement at inaamin na niya na meron ng Davao Death Squad. So ito, panoorin po natin itong tagpong ito sa impeachment kung saan nga nagalit nga po itong si Senator Robin Padilla sa ginawang pambabastos ng prosecution sa kanya habang siya ay nagsasalita. So ito, panoorin po natin itong balitan to kung hindi itong nangyaring sa impeachment. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan. Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. posibleng nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may tagapamagitan. Tingnan nyo dinidepensa nila si Arturo Las Cañas na hindi raw nagsisinungaling. Pero batay doon sa tanong ni Chis Escudero, yung isang witness nga na paiba-iba nga ng statement, may tuturing na sinungaling. Pero dito kay Jerby Luistro, hindi sinungaling si Arturo Las Cañas kahit na pabago-bago siya ng kanyang statement. Ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours, Panfilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon? Your Honor, with all due respect,
I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate. Yan yung sinasabi natin. Diba? Nagsasalita pa si Senator Robin Padilla, umi-entra na o nagbibigay ng kanya-kanyang komento yung prosecution. So ito ay malinaw po ng pambabastos sa kanya dahil parang siguro iniisip nila dating ex-convict lang naman itong si Robin Padilla. At bakit sila pangangaralan ng isang ex-convict? Mga abogado sila, magagaling na abogado, mga congressman. So hindi siguro nila matanggap, kaya ito ginawa nila. So habang nagsasalita si Senator Robin Padilla, nagko-komento kaagad sila. Pero hindi umubra yan kay Senator Robin Padilla dahil sa mga oras na yan at sa loob mismo ng impeachment court, mas mataas po si Senator Robin Padilla dahil siya ay isang senator judges. Authority of the Senate President is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila allowed mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. Yun. With due apologies. Kala nyo, di marunong mag-Ingles, no? I was So, interrupted. Ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi, sa Senator Judge. diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan? Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit nyo po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima ng banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas, na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Maraming salamat po. Senator Judge Padilla will please wind up. You can Opo. avail of a second round if you wish. Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw, na kanina sinabi natin What na is the hindi pressure siya... of So yun po, di ba? Ang tigas talaga ng ulo ni Jervil Luistro kahit na ilang beses nang binarayan ni Chis Escudero,
patuloy pa rin niyang ginagawa yung mga ginagawa nila noong mga panahon na siya yung chairman ng Committee on Justice doon sa House of Representatives. Kung doon kaya nilang bastusin yung mga resource person nila, dito hindi uubra. So, masyado nilang minamaliit dito si Senator Robin Padilla na siguro akala nila dahil na isang ex-convict lang. At talaga namang aminado dyan si Senator Robin Padilla at talagang pinaninindigan niya na siya isang ex-convict. Pero pagdating naman sa talino, meron naman po siyang maibubuga. Baka nakakalimutan po nila, ito college graduate po at criminology po yung kanyang tinapos. So kahit paano meron po siyang basic background pagdating po sa basic law. So hindi po kumbaga yung iniisip po nila na itong si Senator Robin Padilla walang sinabi pagdating sa gantong usapin, nagkakamali po sila. At ang ending po dito napahiya po ang prosecution sa mga pinaggagawa nila dahil isang convict po ang sumita sa kanilang mga maling gawa. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.